Si Edward Smith ay ang nag-iisang may-ari ng Smith Production Company, isa sa malaking kumpanya sa Pilipinas. Sabi nga nila si Edward ay halos perpekto na sa kadahilan ng gwapo ito, mayaman at maganda ang pangangatawan. Ngunit hindi ito masyadong nakikihalubilo at marami na rin itong na-reject na babae. Sa katunayan ay halos lahat ng babae niyang empleyado ay nagkakagusto sa kanya, ngunit winalang bahala niya na lamang ito. Mr. Smith, ito po yung schedule mo ngayong 1 to 3 p.m. sir. May meeting po kayo ni Mr. C. Pero bago muna tayo pumunta sa meeting ay magtanghalian na muna tayo. Sambit ni Claire. Siya ang sekretarya ni Edward. Magkaibigan ang mga magulang nila kaya medyo malapit sila sa isa't isa. Okay Claire, hintayin mo na lang ako sa labas. Ihanda mo na rin ang kotse at isama mo ang 2 bodyguards. Sagot naman ni Edward. Sige, sumunod ka agad ha. Baka kasi matagalan ka at di ka na makakain. Okay, I'll be quick. Hindi naman ako gaya mo na 1 oras ang ilalaan para sa kilay at 1 oras din para sa lipstick. Pabirong sabi nito. Ay, binaliktad mo na naman ang usapan eh. Ilang tanghalian na ba ang napalipas mo? Oras ang inahabol natin kaya bilisan mo na dyan. Oo nga sabi eh, bibilisan na. Mauna ka na dun. Umirap na lamang si Claire sa kanyang mata at nauna nang bumaba. Kinuha naman agad ni Edward ang kanyang suit na nakasabit sa tabi ng kanyang mesa at hinigop ang kaping lumamig na. Kanina pa pala iyong 8:00 ng umaga sa kanyang mesa, ngunit hindi na niya nagawang inumin dahil sa kanyang trabaho. May nakita naman siyang card na nakapaloob sa tasa kaya kinuha iyon at binasa. This is for you. Drink this one at alam kong hindi ka na naman nag-breakfast sa inyo. Umigham na lamang siya at huminga ng malalim. Alam niyang galing na naman iyon kay Claire. Halos araw-araw na lamang siyang nakakatanggap ng note mula dito. Aware na naman siya sa nararamdaman ng dalaga para sa kanya. Ngunit hindi niya na lamang iyon pinapansin dahil para sa kanya magkaibigan lamang sila. Hindi na niya inuubos ang kape at dali-dali nang umalis. Nasa labas lang si Claire ng sasakyan habang hinihintay ang gwapo niyang boss. Maya-maya pa ay nakita na niya ang presensya ni Edward na papunta na sa kung saan siya nakatayo. Kahit araw-araw na niyang nakikita ang binata ay hindi pa rin naaalis ang pagkamangha niya dito. Marami na siyang ginawa para lang maramdaman ni Edward na gusto niya ito. Ngunit parang wala lang ito sa kanya. Bumalik siya sa Wesyo nang pumasok na sa backseat. Saan tayo ngayon sir? Panimula ng driver. Saan ba tayo ngayon Claire? Wika naman ni Edward. Oh, may kaka-open lang na restaurant dyan sa malapit. Try natin doon at mukhang masasarap ang nasa menu nila. Nakapunta ka na doon? Hindi pa nga. Kaka-open lang nung nakaraang araw. Okay, sige, ikaw na lang ang mag-guide kay Manong at malapit nang mag 1 o'clock. Ang tagal mo naman din kasi sa loob. Hindi ko alam kung lalaki ka ba o babae sa kupad mong gumalaw. Bahala ka dyan. Natatawang sabi ni Edward. Nang makarating na sila sa restaurant na tinutukoy ni Claire, ay sabay-sabay na silang bumaba. Nasa iisang table lang ang 2 bodyguards at ang driver. Samantalang nasa iisang table naman din si Edward at Claire. Good morning ma'am and sir, here's our menu.
Mag-order na lang po kayo at may free dessert din po tayo mamaya, nakangiting sabi ng waitress. Nakatiting lang si Edward sa nakatayong waitress sa kanilang harapan. Napaka-sexy ito at parang hindi babagay ang pagiging waitress sa dalaga. Napansin naman ni Claire ang pagtitig niyon ng binata, kaya padabog niyang inayos ang kutsara at tinidor sa kanyang plato. "Claire, be careful, baka makabasag pa tayo," wika ni Edward. Miss, umalis ka na muna sa harapan namin at tatawagin ka na lang namin kapag nakapili na kami, okay? Huwag kang tumambay dyan sa harapan at hindi ako natutuwa sa presensya mo, pagmamaldita ni Claire. "Ay, sorry po ma'am. Sige po, mag-enjoy lang po kayo," nakangiting sabi ng waitress. Tinaasan lamang ng kilay ni Claire ang waitress, kaya umalis na lang muna ito sa kanilang harapan. "Ano ang sayo dito, Edward?" wika nito sabay pakita sa menu. "I have my own naman, Claire. Thanks for asking, pero sana next time, huwag nang maging ganoon ang asal mo," seryosong saad ng binata. "So, kinakampihan mo pa ang waitress na yon kesa sa akin? Totoo naman din ang sinasabi ko Hindi naman talaga ako natutuwa sa presensya niya, lalo pa nung nakikita kitang titig na titig sa kanya." "Ha? Pati ba naman yun ginagawa mong big deal?" "Big deal talaga para sa akin yun, Edward. Kasi kahit ako, never mo pang natitigan ng ganun." "Oh, enough. Mag-order na lang tayo at baka malate pa ako sa meeting ko with Mr. C." Tinawag naman nila muli ang waitress at saka sinabi na ang kanilang order. Nang mai-serve na ang mga pagkain ay dali-dali naman silang kumain. "You're right, Claire. Ang sarap nga ng food nila dito. Mukhang mapapadalas ako dito Huwag namang madalas kasi minsan pag madalas nakakaumay na." "How's everything, ma'am, sir? May free dessert po kami today. Isi-serve po ba?" "Miss, bakit ka ba basta-basta na lang sumusulpot? Tsaka wag mo nang iserve ang dessert at nag-diet ako. Bawal din si Edward sa sweets kaya no thanks," pagtanggi ni Claire. "Nope, iserve mo na lang, miss. Masarap kapag free." "Edward, ano bang sinasabi mo? Bawal ka sa sweets." "Konti lang, titikim lang naman ako Sige miss, serve mo na." "Copy, sir." Pagkatapos nilang kumain ay pinauna na muna ni Edward ang kanyang mga kasama sa kotse at babayaran na niya muna ang bill. Ang naghihintay na si Claire ay halos hindi na maipinta ang mukha sa sobrang inis. "Oh, lecheng araw to, kung bakit ko ba kasi dinala si Edward dito pagmamaktol niya. "Bakit po, Ma'am Claire? Masarap naman po ang pagkain nila dito wika ng driver. "Masarap ang pagkain pero hindi ako natutuwa sa nakikita ko. Tingnan mo nga iyang lalaking yan, magbabayad lang daw ng bill pero may pangiti-ngiti pang nalalaman. Maganda naman din kasi ang waitress kanina, ma'am. Para nga siyang artista "Anong maganda? Mas maganda pa ako dun, no? Nakakainis, napakapapansin, lapit ng lapit. Ito namang si Edward, kung makakatitig kulang na lang ipabao niya ang mga mata sa babaeng yun." Ma'am, hindi niyo naman din kasi boyfriend si Sir Edward, kaya palagay ko okay lang po na magkagusto siya sa waitress. Isa ka pa, manong Pumasok naman agad si Claire sa kotse nang makitang palabas na ang binata. Ngingiti-ngiting pinagmasdan ni Josie ang papaalis na gwapong binata. Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa binigay na bayad nito at sinalihan pa ng napakalaking tip. "Hoy, Josie, gising," wika ng kanyang katrabaho. "Gising na gising naman ako, Tess. Hindi mo naman kailangang mambatok."
Mukhang malaki yata ang nakuha nating tip dyan ah. Yan ba ang epekto ng pagiging sip-sip mo sa mga customers natin? Tess, ginawa ko lang naman ang sabi ni boss na dapat maging friendly tayo sa customers. Ano bang masama dun? Masama kasi nasubrahan na yung pasip-sip style mo. Ibahin mo naman para mas lalong buminta. Alam mo, bakit hindi ka nalang maging masaya sa kapwa mo, Tess? Huwag mong ginagawang kompetensya ang lahat. Hindi kita ka-level para sabihing makikikompetensya ako sa iyo. Mas matagal na ako sa larangan ng pagwi-waitress, kaya huwag mo akong itulad sa iyo. Ay, ayaw ko nang makipagtalo sa iyo, Tess, at baka makita pa tayo ni boss. Josie, pinatawag ka ni boss. Wika naman ng isa pang katrabaho. Bakit daw? Hindi ko alam pero mukhang wala sa mood. Huminga na lamang ng malalim si Josie. Narito na naman siya sa sitwasyong kung hindi sisermunan ay makakatanggap ng punishment. Nagtungo siya agad sa munting silid ng kanilang boss at kinatok iyon ng 2 beses. Come in, sigaw nito mula sa loob. Sir, pinatawag niyo daw po ako. Yes, Josie. Kakatayo ko lang nitong restaurant ko at kakasimula niyo lang din sa trabaho ninyo. Pero may mga naririnig na kasi akong reklamo Reklamo, sir? Oo, kesyo wala na daw natatanggap ng ibang tips ang ibang waitress dahil ikaw ang palaging nire-request ng customers. Ginawa ko lang naman po ang sinasabi mo, sir. Mag-smile at mag-entertain. Yes, I know, kasi nakikita ko naman mismo. Pero mas mabuti sanang mag-giveaway din tayo minsan. Pasensya na po kayo, sir. Huwag ka nang humingi ng pasensya dahil huling araw mo na ito sa trabaho. Bumalik ka dito sa makalawa at kunin mo ang sahod na nararapat sa iyo. You can leave my office now. Tinanggal niyo na po ako? Pero sir, hindi po pwede. Ako po ang nagpapaaral sa sarili ko at kailangan ko po talaga ng part-time. Maawa naman po kayo, sir. Mas maawa ka sa akin, Josie, dahil kung hindi kita sisisantahin, ang lahat ng nagtatrabaho sa akin dito aalis. Mas mabuti nang ikaw lang mag-isa umalis kaysa ikaw ang magpaiwan. Sige na't lumabas ka na. Ang mga luha na kanina pa'y nanggigilid sa mga mata ni Josie ay unti-unti nang nagsibagsakan. Hindi na lamang siya nagsalita at pinili na lang na pahirin ang mga luha at lumabas na sa silid. Tinanggal niya ang suot-suot na uniforme at walang kibo nagtungo palabas sa restaurant. Kitang-kita pa niya ang matutulis na mga tingin sa kanyang mga katrabaho na nimoy pinagtatawanan ang nangyari sa kanya. Sumakay siya kaagad ng jeep pauwi at nang makarating na siya'y doon na bumuhos ang kanyang mga luha. Sa isip niya'y bakit may mga taong imbis paangatin ang kapwa nila ay sila pa mismo ang humihila pababa. Nagmukmok siya sa kanyang silid buong maghapon. Ang daming pumapasok sa kanyang isip. Paano na ang mga gastusin? Paano niya may pagpapatuloy ang kanyang pag-aaral? Natigil siya sa isiping iyon nang pumasok ang kanyang nanay Feli. Ibinaon niya ang sariling mukha sa unan dahil ayaw niyang makita siya ng ina na umiiyak. Anak, Josie, hindi ka pa ba nagbibihis at maghahanda? Malapit nang mag-alas 6 at papasok ka pa sa panggabi mong klase. Hindi na po muna ako papasok, ma. Masama po kasi ang pakiramdam ko May lagnat ka ba? Masyado bang maraming customer sa pinagtatrabuhan mo at napagod ka, anak? Teka, at ibibili kita ng gamot, ha? Huwag na po, ma. Ayos lang po ako.
Itutulog ko na lang po muna to. Bukas huwag ka na munang pumasok sa trabaho ha, at baka mabinat ka pa niyan. Pagkasabi nooy, mas lalong napahagulhol ng iyak ang dalaga. Napansin naman iyon ng kanyang ina, kaya kinuha nito ang unan na nakatakip sa kanyang mukha. Anong nangyayari sa iyo? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang wika ni Feli. Nay, naiiyak niyang sabi. Nay, wala na po akong trabaho. Tinanggal po ako ng boss ko kanina kasi yung mga katrabaho ko po. Inirereklamo ko. Parang hindi sila natutuwang nakakuha ako ng malalaking tips mula sa customers. Ano? Lintik na yan ah. Ano bang mga katrabaho mo? Mga tao ba sila? At yung boss mo, napakababaw ang dahilan niya para isisanti ka. Mapuntahan nga ang mga taong yun. Nay, wag na po. Ayaw ko na pong palakihin pa ang usapan at magkakagulo lang. Hayaan na po natin sila. Tutulong na lang po ako sa inyo sa paglalako ng mga kakanin sa bayan. Pasensya ka na anak ha. Dapat sana'y nagpo-focus ka na lang ngayon sa pag-aaral mo. Pero hito't kumakayod ka pa rin. Kung nakapasok lang ang tatay mo sa ibang trabaho, edi sana hindi mo na kailangang mag-sideline. Nay, ayaw ko na pong umiiyak ng dahil dyan at paubos na po ang mga luha ko. Naintindihan ko naman po ang sitwasyon natin at ginusto ko pong magtrabaho. Siguro'y may iba pang oportunidad ang naghihintay sa akin. Positibo niyang wika. Nagyakapan na lamang sila at nagngitian. Siguro'y namana nga talaga ni Josie ang pagiging positibo niyang tao sa kanyang ina. Nag-aaral pa rin ang dalaga sa gabi at kumakayod naman sa umaga. Sa ganoong paraan ay nabibili niya ang kinakailangan para sa kanyang pag-aaral. Makalipas pa ang ilang araw ay napagpasyahan namang muli ni Edward na kumain sa restaurant na dati niyang kinainan. Doon na naman, natikman na natin ang mga pagkain nila doon, Edward. Galit na usal ni Claire. Hindi pa naman lahat kaya pwede pa tayo doon. Pagkain nga ba talaga ang dahilan o yung waitress na yon? Oh, come on Claire. Bakit ba masyadong mainit ang dugo mo kay Josie? Josie? Wow! So talagang inalam mo na ang pangalan niya ha? Hindi naman ako na-orient na iba na pala ang taste mo sa babae ngayon. Look Claire, okay tayo at magkaibigan. Ayaw kong magalit sa iyo ngayon, so please cut it out. Kung ayaw mo doon, fine. Sa iba ka na lang kumain at doon ako. So, ipagtatabuyan mo na ako ngayon? Galing mismo sa iyo ang desisyon na ayaw mo doon. I have to go. Hindi na lamang pinansin ni Edward ang nagmamaktol na dalaga. Bagkus ay nagpatuloy lang siya sa pag-alis. Sumakay kaagad siya sa kotse at sinabi ng driver kung saan sila tutungo. Sir, hindi po yata niyo kasabayan si Ma'am Claire ngayon? She's too annoying na manong. Masyado na siyang pinanghihimasukan ang buhay ko. Parang patagal na patagal, palala siya ng palala. Yun din po ang napapansin ko, sir Matagal na po yatang may gusto si Ma'am Claire sa inyo. Alam ko naman yun, manong, at naiilang nga ako minsan. Kung hindi lang magkaibigan ang family namin, tinanggal ko na siya sa posisyon niya. Pagdating nila sa restaurant ay pumasok naman agad sila sa loob. Pansin naman ni Edward na ibang waitress na ang nag-entertain sa kanila, kaya hindi na niya napigilang magtanong. Miss, nasaan na pala yung waitress na matangkad at mistisa, si Josie? Si Josie po ba sir? Wala na po siya dito, halos magdadalawang linggo na po. Bakit naman? Sinesanti po siya ni boss sa trabaho,
Kasi marami po kasing nagreklamo sa mga kasamahan namin dito. Anong klaseng reklamo? Sip-sip daw po kasi si Josie. Hindi naman ganun ang pagkakakilala ko sa kanya. Marahil marami lang po talagang naiinggit sa kanya, sir. Dahil bukod sa maganda at sexy, siya pa palagi ang may malalaking tips na nakukuha. Naawa nga po ako sa batang yun dahil naikwento niya po sa akin minsan na sideline niya ang pagwe-waitress dahil nag-aaral pa siya. Ganun ba? Alam mo ba kung saan siya nakatira? Ay, opo sir, alam ko. Dadalawin ko nga po sana siya pero hindi pa po ako nakakaoras eh. Teka lang po ha at ililista ko po ang address niya. Pumili na lang muna po kayo sir. Tumango naman agad si Edward bilang tugon. Pagkatapos nilang kumain ay dumaritso na sila agad sa address na ibinigay ng babae. Maya-maya pa ay inihinto na ng driver ang kotse kaya alam niyang nakarating na sila. At dahil maraming bahay sa lugar na iyon at halos magkadikit na at nagtanong-tanong na muna sila kung saan mismo ang bahay ng dalaga. Pagod si Josie mula sa ilang oras na paglalakad at paglalako ng kakanin sa bayan. Halos mapudpod na din ang kanyang sinusuot na tsinelas. Samahan pa ng tirik na araw na mas lalong nagpahina sa dalaga. Nagpahinga na muna siya saglit sa kanto, malapit sa kanilang bahay nang may batang lumapit sa kanya. Ate Josie, may mga bisita po kayo. Nakakotse at mukhang mayayaman. Ano? Sino naman? Hindi ko po alam. Nasa inyo na po sila ngayon eh. Kahit pagod ay patakbo niyang tinungo ang daan papunta mismo sa kanilang bahay. At doon nakita niya ang gwapong binata na nakasuot pa ng suit kausap ang kanyang nanay Feli. Oh, nandyan na pala si Josie. Anak, may bisita ka. Okay, doon na muna ako sa labas ha at bibili lang ako ng makakain niyo. Wika ni Feli. Kunot noong tiningnan ng dalaga ang perpektong mukha ni Edward. Sa kaniya pa lang naalala na iyon ang customer niya sa dating pinagtatrabahuan. Magandang hapon po sir. Ano pong atin? Panimula ni Josie sabay upo. Oh, pumunta ako sa restaurant kanina to have lunch. At yun nga, nalaman kong tinanggal ka ng manager. Nalaman ko din na nag-aaral ka pala at ikaw mismo ang nagpapaaral sa sarili mo. So, I am here offering you a job. Trabaho po? Ano po bang klaseng trabaho yan, sir? Papasukin ko po. Okay. Pumunta ka sa bahay bukas at doon mo malalaman ang magiging trabaho mo. Here's the address. Wika nito sabay abot sa card. Isang makahulugang ngiti ang pinakawala ng dalaga at sa tuwa ay niyakap niya ng mahigpit si Edward. Gulat na gulat ang binata sa ginagawang iyon ng dalaga. At hindi niya maipaliwanag ang abnormal na pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Pinagpapawisan din siya ng mga sandaling iyon. Bumalik naman sa wesyo si Josie at kumakawala sa pagkakayakap. Namula ang kanyang mga pisngi at nahihiya sa nagawa. Sorry po sir, sobrang saya ko lang po kasi eh. Oh, it's fine. Yakap lang naman yun. And sige, mauuna na kami ni Manong. See you tomorrow then. Opo, salamat po ulit. Nakangiting sabi ng dalaga. Inihatid naman muna ni Josie ang dalawa sa labasan at nang tuluyan ng makalayo ng kotse ay bumalik na siya ulit sa loob. Mariing inayos ni Edward ang kanyang necktie at suot-suot na suit saka huminga ng napakalalim. Sir, lakasan ko po ba ang aircon at mukhang pawis na pawis pa rin po kayo ah?
pang-aasar ng driver. I don't know, Manong, pero biglang nag-abnormal ang heartbeat ko kanina yung niyakap niya ako. Para akong nasa ulap. Naku, mukhang magkaka-love life ka na ngayon, sir ah. Oh, kung magkaka-love life man ako, Manong, I just hope siya na nga. I want her to be my first and last. Nakangiti niyang sabi. Kinabukasan, hindi na muna siya pumasok sa opisina at tinawagan niya na lamang ang kanyang sekretarya na i-hold ang lahat ng meetings and other appointments dahil may importante siyang gagawin o sa madaling sabi, may importante siyang kikitain. Nasa kanyang silid lang siya at abala sa pag-aayos ng sarili nang makita niya ang napakagandang babae na nooy papasok na sa kanilang gate. Napangiti siya nang makitang naruroon na ang dalaga, kaya dali-dali siyang bumaba at sinalubong ito. Ipinaliwanag ng binata na ang magiging trabaho nito ay bantayan ang kanyang kumatos na mami. Nasa kanyang kwarto lang ito hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising. Gusto kong basahan mo siya ng favorite books niya at kwentuhan mo ng buhay mo and all. Ilang years na ba siyang kumatos? 4 years na. Maraming kamag-anak na nawawala na ng pag-asa. Pero ako, naniniwala pa rin akong gigising si mami. At saka mapagising mo siya. Kitang-kita ni Josie ang pilit ng ngiting binitawan ng binata. Nakangiti lamang ito ngunit sobrang lungkot ng kanyang mga mata. Ilang araw pa siya sa trabaho at tulad nga ng sinabi sa kanya ng kanyang amo, kinuwentuhan niya ito sa kanyang buhay. Iba't ibang karanasan pa ang kanyang naikwento. Mayroong malungkot at mayroon ding masaya. Gumising na po kayo oh. Kasi may naghihintay pa po sa inyo dito sa totoong mundo. Nakangiting sabi ni Josie at hindi na malayang nakatulog na. Tahimik na humahakbang si Edward patungo sa silid kung saan naroroon ang kanyang mami. Nang pihitin at buksan niya ang pinto ay nakita niya ang dalaga na nakatulog na habang nakaupo. Napangiti siya ng bahagya. Sa ilang linggo na nitong pagbabantay ng kanyang ina, lagi niya itong pasikritong sinisilip at napatunayang hindi lang kagandahan sa panlabas na anyo ang mayroon si Josie, kundi pati na rin sa kalooban, dahilan upang mas lalong lumalim pa ang kanyang pagtingin sa dalaga. Pumasok siya at hinagkan ang noo ng kanyang ina. Akma na niya sanang hahalikan din ang noo ni Josie, ngunit nagising ito. Sir, ano pong ginagawa niyo? Wika nito sa antok na boses. Oh, nothing. May lamok kasi sa may bandang uluhan mo, kaya hinipan ko. Mahirap na. May mga cases pa naman na dengue ngayon. Pagpapalusot nito. Kaya pala. Kanina ka pa ba dumating? Nope, ngayon lang din. Sinilip ko lang si mami at hindi ko naman kasi alam na hindi ka pa nakakauwi. Umulan po kasi ng malakas kanina, sir. Kaya hindi na muna ako umuwi. Kaya habang hinihintay kong tumigil, kinwentuhan ko na muna si ma'am sa mga kaganapan sa buhay ko. Oh, that's great. Medyo gumagabi na din kasi. Ipapahatid na lang kita kay Manong ha? Naku, huwag na po sir at baka pagod din po si Manong. Kaya ko na po. Tsaka tumila na naman ang ulan kaya makakapunta na po ako ng terminal. Huwag nang makulit. Ipapahatid na kita. Medyo malayo pa naman ang inyo at baka mas lalong magabihan ka pa. Mag-ready ka na dyan at sasabihin ko muna si Manong. Naku Lord,
Ano bang nagawa ko at pinayayaan mo ako ng napakagwapo at mabait na amo? Bulong nito sa sarili. Ano ulit yun? Wala sir. Nagpapasalamat lang po ako sa mga biyayang natanggap. Parang narinig ko kasi ang word na gwapo at mabait eh. Ako ba yun? Nakangiti nitong sabi. Ha? Wala naman po akong narinig sir. Baka guni-guni niyo lang po yun. Okay,